Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang banat ni Arum, pag-usapan natin yan mga idol. Bago po pala ang lahat ay gusto ko muna kayong imbitahan na i-like at i-follow ang ating bagong official Facebook page. Nasa description po ng video na ito ang link ng bagong Facebook page natin sa Sports Talk PH. Nahack po kasi ang lumang Facebook natin, kaya napilitan tayong gumawa ng bagong account. Maraming salamat po. So mahigit isang buwan na nga po ang nakakalipas magmula ng malasap ng current WBC Junior Welterweight World Champion Devin Haney ang kanyang kauna-unahang talo sa kanyang buong professional boxing career sa kamay ni Ryan Garcia. Subalit talagang hindi pa din nga po natutunawan ang buong kampo nito nang dahil sa pagpopositibo ni Garcia sa pinagbabawal na gamot. Ito po ay dahil bukod sa pinapalakad na nila sa kanilang abogado ang mga hakbang upang mabaliktad ang resulta at mapawalang bisa ang panalo ni Garcia at mabalik ang kanyang estado sa pagiging isang undefeated fighter, ay sinabi naman nga po ng ama ni Haney na gusto nilang pagbayaran ni Garcia ng habang buhay ang pandarayang ginawa nito sa kanila. Kaya naman ang gusto pong mangyari ng kampo ni Haney ngayon ay hatulan si Garcia ng lifetime ban sa boxing. Yung tipong hindi na daw dapat payagan pang magboxing si Garcia habang buhay. Giit ng ama ni Haney na nakakahiya daw kasi ang ginawa ni Garcia at nakakasira daw ito sa imahe ng boxing. Kaya naman wala daw sa lugar ng sports ng suntukan ang mga ganitong klaseng boksingero. Habang si Garcia naman ay nananatiling kalmado at pinagtatawanan ang buong kampo ni Haney. Patuloy na naninindigan si Garcia na isa siyang malinis na fighter at na-set up umano ang lahat ng nangyari sa kanya sa pagpopositibo niya sa pinagbabawal na gamot. Paliwanag nito na pinagkakaisahan daw siya dahil magkaibigan daw kasi sila Haney at ang mga tauhan ng VADA. Sadyang hindi lang daw matanggap ni Haney na natalo ito sa kamay niya tapos pinabagsak niya pa ito ng 3 beses. Lalo pat bago ng laban ay tiwalang-tiwala umano si Haney na kayang-kaya siya nitong talunin ng walang kahirap-hirap. Pero sa bandang huli ay kabaliktaran ang nangyari. Sa kabilang banda naman mga idol ay matapos nga pong matalo ng former undisputed junior welterweight world champion Josh Taylor sa kamay ni Jack Catterall via unanimous decision sa kanilang bigating rematch kanina na ginanap sa England, ay hindi nga po napigilang magsalita ng top rank promoter Bob Arum habang nasa kalagitnaan ng interview si Catterall. Sumabog po kasi sa galit ang batikang promoter at biglang kinuha ang mikropono upang ilabas ang kanyang sama ng loob nang dahil sa pagkatalo ng kanyang alaga. Bumanat po si Arum na isang malaking kababuyan umano ang ginawa ng 3 hurado na ibigay ang panalo kay Catterall sa score na 117-111 at 116-113. Kumbinsido umano siya na ang bata niyang si Taylor ang totoong nagtagumpay sa laban. Kaya naman isang malaking katarantaduhan umano ang ginawa ng mga hurado sa laban na ito. Kaya naman dahil dyan ay sinabi po ni Arum na hindi na daw siya papayag na dalhin ang kanyang mga fighters sa England dahil sa mga bogus umano ang mga nasa British Boxing Commission. Pero ganun pa man nga po ay halos wala namang sumang-ayon kay Bob Arum gawa ng si Catterall talaga ang maliwanag na panalo sa laban. Sadyang sablay lang talaga yung score na 117-111 dahil nasa 4 hanggang 5 rounds din ang naipanalo ni Taylor sa buong 12 rounds. Kaya mas maayos sana kung 116-112 o kaya naman ay 115-113 ang naging score. Subalit sa bandang huli ang pinakamahalaga sa lahat ay nanalo ang karapat-dapat na panalo sa laban. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.